Mainit na naman pinag-uusapan online ang issue sa pagitan ni Sofia Trasona at ng kanyang stepfather na si Alvin Aragon. Nagsimula muli ang kontrobersya matapos ang panibagong panayam ni Alvin kung saan muli niyang kwenesyon ang desisyon ni Sofia na maging trans woman. Sa naturang interview, iginiit ni Alvin ang paniniwala niyang maling desisyon ng pagiging trans woman ni Sofia. Naniniwala rin siya na hindi ito nagabayan ng maayos ng biological father nito at naimpluwensyahan umano ang kanyang pagkalalaki sa piling ng lola at tiyahin. Hindi rin itinanggi ni Alvin na naging insidente ng pananakit noon. Ayon sa kanya, nangyari ito dahil sa katigasan ng ulo ni Sofia. Pero dito na lalong naging mabigat ang usapan dahil sa muling pagsasalita ni Alvin na pilitan si Sofia na magsalita online. Direkta niyang tinawag ang aktor bilang Mr. Aragon, ramdam sa video ang sakit at pagod. Ibinunyag niya na hindi lamang basta pananakit ang nangyari noon kundi pananakal at hindi niya ito agad sinabi sa publiko upang protektahan ang kanyang pamilya. To Mr. Aragon, I'm addressing this specifically to you dahil, to be honest, I'm tired, I'm hurting, and pagod na din akong mag-defend and protectionan yung nanay ko. Sa lahat ng mga interview, sa lahat ng mga nangyari din dito sa social media, napapagod na din ako. Gusto ko na din matapos lahat ng to. And hindi ko din alam kung saan nanggagaling yung galit mo dyan sa puso mo. Kasi, to be honest, dapat naman, 'di ba, full of love tayo eh. Pero wala naman kasi talagang perfect na Christian. Pero at the same time, bakit wala nang grace, wala nang compassion, di mo kayang magbigay ng grace and compassion. Tapos, bakit kailangan mo sirain yung sarili mo? Bakit kailangan mo din ako sirain? And honestly, pagod na ako. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, 'di ba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. And pagod na ako. Tama na. And wala akong intensyon na sirain ka. Wala akong intensyon na masira yung family nyo. I'm happy for you guys. Susuportahan ko kayo kung saan man nyo gusto mapunta in life. And let's just focus on that. Let's just focus on whatever we wanted to do in life. Ayun lang. Maraming salamat. Naawa ko sa part ni IC bilang nanay, nasa gitna siya. Feeling ko tanggap naman niya si Sofia kasi anak niya ito at mahal niya. Wala lang siya magawa dahil may kinakasama na siya tapos may anak din sila. Pero at least the biological father still exists at tanggap niya yung anak niya. Na-realize ko na si Miss Tony G ay devoted Christian. Di ko lang sure if Daddy Bono is a pastor pero never ko silang narinig na nag-judge ng mga LGBT. For Saint Alvin, you know what? Ang mga lola at tita, ibang pagmamahal niyan sa apo or sa pamangkin bilang si Sofia ay nasa broken family. Gusto nilang maramdaman na hindi incomplete yung family niya na. Kahit walang complete family yung bata, still andon sila, minamahal nila yung bata. Tsaka ramdam nila kung ano talaga yung gusto ng bata. Kasi mas matagal nilang nakasama. Kesa sa'yo, kailan ka lang ba nag-exist nung naging kinakasama ka lang ng nanay niya? Syempre, maninibago yon. For sure, si Icy lang talaga ang mahal mo, hindi yung anak niya. Kaya tama din na umalis na lang si Sofia kesa makisama sa'yo na very toxic. Mahal na mahal ka ni mami mo. Siguro kaya mas pinili niya yung asawa niya kesa sa'yo dahil gusto kanya ilayo kay Alvin. Sa mapanakit na mapanghusga ni Alvin sa community nyo. Siguro every time nakasama ka sa family nila na paghahawayan ka nilang mag-asawa. Yun bang lagi kang hinuhusgahan ni Alvin tapos hindi niya madiretso kaya kay mami mo niya sinasabi lahat?
Yun bang gusto ka ituwid ni Alvin sa pagiging lalaki dahil nasa poder ka nila. Pero dahil naging sunod-sunuran si mami mo, kaya naging di ka tanggap niya. Pero labag sa loob niya, kaya mas pinili niya si Alvin at mas lumayo ka sa kanila para di ka na masaktan sa mga words ni Alvin. Nagtiis si mami mo na malayo sa'yo para sa'yo. I hope maging okay na kayo at sana pag nagkita kayo, makita din namin. Na-realize ko na rin baka nga mother sacrifice yung ginawa ni Icy. Third siya between protecting her panganay and maintaining a whole family for her other kids. Para di na maulit yung experience ni Sofia, pero sana ma-realize niya na rin lahat ng buong pamilya ay masaya. Just continue to love your mama even from afar kasi for sure ganyan din siya sa'yo. Mahal ni Icy ang anak niya kaya nga gusto niya ituwid kasi nasa Biblia po yun. At hindi po sapat na mabait ka lang, hindi sapat na mabuting tao ka lang dahil kailangan din po natin ng relasyon sa Diyos at pagsunod sa pinag-uutos ng Diyos. Una sa lahat, ikaw ang unang biyaya ni Lord para kay Icy. Baliktarin man natin ang mundo, dugot laman ka ni Icy. Tanggap ka man hindi, alam kong mahal ka ni Icy. Second, pasalamat na lang siya kay Lord kasi tinanggap mo si Alvin Aragon para sa mother Icy mo. Sorry pero as nanay, komento ko to from my heart. But nasasaktan ako para sa'yo, Sofia. Para kay Sir Alvin, walang masama kung sundin mo ang paniniwala mo, gawin mo kung anong tama sa paningin mo, pero wag mo ikumpara ang ibang tao at ipilit sa kanila kung anong tama para sa'yo. Kasi may kanya-kanya tayong paniniwala at may kanya-kanya tayong kulay ng buhay. Obviously, wala namang issue between Sofia and ex-sex bomb Izzy. Mother knows best, and even if Sofia hasn't openly shared her past, clearly, Izzy already understands and accepts her. Ang mukhang may problema dito ay si Saint Alvin. Akala namin being a real Christian means spreading kindness and good news, not constant judgment. Christianity should inspire compassion, not criticism.